Mayroon tatlong kalagayan pagdating sa kamatayan. Tatlo yan. Ang alam lang natin ay dalawa. Karamihan ay dalawa. Physical death at spiritual death. Yung spiritual death ay ito na yung kamatayan na walang hanggan. Mga kapatid, sa banal na kasulatan, tatlo. Tatlo yan. Sa pagtuturo ng fourth watch, tatlo ang kahulugan ng kamatayan. Ngayon, ang ibig sabihin ng kamatayan, mga kapatid, ay separation of the soul from the body and the transition from the visible world to the invisible world. Ngayon, mga kapatid, ang tao pala, pag namatay sa pisikal, yung kanyang kaluluwa tumutungo sa hindi nakikitang lugar. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tumutungo siya doon sa hindi nakikitang lugar. Na ito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng 2 Korinto. Sa 2 Korinto, sa 4 ang talata ay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, dadapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, si Pablo nakatingin doon sa hindi nakikita. Paano yun hindi nakikita? Ang tawag dyan ay mata ng pananampalataya. Maaring dito sa lupa, nakikita natin ang lahat ng mga bagay. Pero pag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, ang nakikita mo yung mga bagay ng Diyos. Hindi mo man nakikita ngayon, pero nakikita mo yung mga bagay ng Panginoon. Halimbawa, sa paglakad sa pananampalataya, alam mo na dito sa lupa, ang tao mamamatay. Pero dahil ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, alam mo sa kamatayan na darating sa iyo'y may buhay na walang hanggan. Pero ang tao sa libutan, hindi alam yan. Paano natin nasabi? Sapagkat ang isip nila dito sa lupa, hanggat nabubuhay ka, gawin mo gusto mo. Sabi ng mga magkukumpare, pare, hanggat tayo nabubuhay, gawin natin gusto natin. Sabong doon, sabong dyan, lasing dyan, sugal doon, sugal dyan. Babae doon, babae dyan. Lahat ng bagay, ginagawang libutan. Bakit? Ang isip ng tao ay, hanggat tayo nabubuhay, gawin natin, masaya ang ating buhay. Dahil pag tayo namatay, tapos ang kaligayahan natin. Yan ang ano ng sanlibutan. Pero mga kapatid, sa Panginoon, sa mga mananampalataya, ang tinitignan ay mga bagay ng Panginoon. Dahil habang sila'y nakatingin sa mga bagay ng Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, ang pangako ng Diyos ay sa kanila. Tutungon tayo ngayon sa tatlong pag-aaral natin. Ang una ay ang tinatawag na physical death. Sa tatlong uri ng kamatayan, merong tatlong hati ito. Una ay ang physical death. Sinasabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Unang Hari. Sabi ng banal na kasulatan ay ito. Sa aklat ng Unang Hari sa kapitulo 17, at ang talata ay 20 hanggang sa talatang 22. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang baon na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata ng maikatlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nabuhay.
Ngayon mga kapatid, ito ang una ang tinatawag na physical death. Pag sinabing physical death mga kapatid ay separation of the soul from the body. Paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Hindi patay ang tawag. Na sinasabi nila pag patay ay patay na, wala na lang. Hindi po. Kaya nga, pag ang pinag-uusapan ay death, ang tawag agad ng Biblia dyan ay separation. Paghihiwalay. Kaya kapag ang tao ay namatay, humihiwalay yung kanyang kaluluwa sa katawan. Kaya tinatawag itong bangkay o labi. Kaya pag sinabing labi, ibig sabihin may umalis sa kanya. Yun yung kanyang labi. Yun yung kanyang bangkay. Bangkay ni Pedro, bangkay ni Juan. Yun. Pero yung tunay na Pedro, yung tunay na Juan na nasa kanya ay umalis. Gaya ng batang ito na ipinapatotoo ng banal na kasulatan sa panahon ni Elias, ang sabi ng banal na kasulatan, na at dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nabuhay. Ibig sabihin, nung umalis yung kaluluwa ng bata, ang bata ay patay. Pero, nung pinabalik ni Elias bilang propeta ng Panginoon, sabi ni Elias, Panginoon, pabalikin mo ang batang ito kung nasa na siya. Kung nasa sa uyo na ba o kung nandun na sa bagbag o kung saan nag-ikot-ikot, pabalikin mo, bigyan mo ng pamasahe. Kaya nung bumalik, sabi ng Biblia, ang bata ay muling nabuhay. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag umaalis ang kaluluwa sa tao ay, ang katawan ay namamatay. Ang tawag ng Biblia dyan ay separation of the soul from the body. Ibinukod, ihiniwalay. Ngayon, pagdating sa mga believers at unbelievers, mga kapatid, ang ating pagiging mananampalataya bilang mga port watcher, kapag ang ating mga katawan ay dumating sa kamatayan, ang ating kaluluwa, sabi ni Pablo'y, diretso sa kaharian ng Diyos. Basahin natin yan. Sa aklat ng 2 Korinto, ang sabi ng banal na kasulatan, sa 2 Korinto, sa 5, ang talata ay 1, at tatalon tayo sa talatang 8. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Verse 8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Sa believers pala, mga kapatid, sa mga port watcher, mga kapatid, sa panahong ito, dahil nang sinabi ito ni Apostol Pablo ay sa panahon ng first watch, sa unang pagpupuyat, ang mga apostol, ang mga alagad noon, sabi ni Pablo, malakas ang loob namin. Sinasabi ko sa inyo, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, pag ang tao ay namatay, kung siya ay believer, diretso sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, paano ang unbeliever? Hindi mananampalataya, hindi ka port watcher. Dahil pag hindi ka port watcher, alamin mo kung ano doktrina ng iyong sinasamahang fellowship, sinasamahang organisasyon, mga kapatid, baka hindi yan ang turo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba ang aral ng port watch. May katiyakan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Tiyak ang ating aral.
O pagdating sa unbeliever, basahin natin dito sa aklat ng Lucas. Sa aklat ng Lucas sa 16, ang talata ay 22 hanggang sa talatang 23. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. May Hades ng pagdurusa. At itong taong napunta sa Hades ng pagdurusa, ang kanyang sigaw ay verse 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano meron sa Hades ng pagdurusa? Apoy. Naghihirap daw siya sa alab. Sa makatuwid, mga kapatid, dalawa ang patutunguhan ng taong namatay. Ang unbeliever sa Hades ng pagdurusa, maghihirap siya. At alam nyo, mga kapatid, kung ano meron doon, basahin natin sa banal na kasulatan, dito sa aklat ng Marcos. Sa Marcos, sa Siyam, ang talatay 47 hanggang sa 49. Pasimulan natin dito sa 48. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasinan sa pamamagitan ng apoy. Biro mo, sa Hades pala ng pagdurusa, may apoy na hindi namamatay. Mga kapatid, nakakatakot yan. Kung wala kang alam pagdating sa aral na iyong sinamahang fellowship o organisasyon, mga kapatid, sa banal na kasulatan, isa lang ang itinatayong tunay na aral. Sa dami ng fellowship ngayon, more than 4,000 religious belief na. 4,000 religious group ang nakatala ngayon sa Security Exchange Commission. Sa dami ng fellowship na yan, kasama tayo dyan sa more than 4,000 na yan. Mga kapatid, ang aral ng Fourth Watch, hindi kayang baliin. Hindi kayang baliin. Pag sinabi nila na paano kayo naligtas, patutunayan natin kung paano. Anong uri ng kaligtasan? Patutunayan natin kung anong uri ng kaligtasan. Pero ang tanong, pagdating sa kanila, mayroon bang kaligtasan? Sa araw pa ng paghuhukom yan, brother. Kaya walang kasiguruhan. Diyan mo gusto pumunta? Mga kapatid, tiyakin ang aral. Salamat sa Panginoon, sapagkat nang tayo sumampalataya sa ipinangaral ng good man of the house at ng kanyang mga kasama, mga kapatid. At ngayon, ipinagpapatuloy ng Apostol Jonathan ang pangangaral ng Ebanghelyo pagdating sa kaligtasan. Ayaw ng Panginoon na ang tao'y mapunta sa Hades ng pagdurusa. Kaya nga tayo nangangaral ng Ebanghelyo, meron tayong ESS4, meron tayong pangangaral sa iba't ibang dako, may pangangaral sa online, may pangangaral sa iba't ibang uri ng bansa. Mga kapatid, para ang tao'y abutin ng pagliligtas ng Panginoon. Dahil pag ang tao ay hindi nakasumpong ng kaligtasan, mga kapatid, 100% sa impyernong maliwanag. Bakit impyernong maliwanag? Puro apoy.